Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Artoria Mio Santuya at ang tatalakayin ko po ngayong araw na ito ay ang tungkol sa wikang Pilipino bilang pananaw ng mundo, bansa, regional at lokal. Layunin: matututo sila kung paano makalikha hinggil sa paggamit ng wikang Pilipino at kung paano ito nagpapakita ng isang pananaw sa mundo. Ikalawa, inaasahan na sa huli ng talakayan ay may malawak na sila na pang-unawa tungkol sa wikang Pilipino bilang pananaw ng mundo. Wikang Pilipino bilang pananaw mundo. Halimbawa, wika at pamumuhay, wika at paggawa, wika at kalikasan. Sa wikang Ingles, kapag ikaw ay bumubuo ng pangungusap, nararapat na ang paksa o simuno ay nauuna sa panaguri na tinatawag na active voice. Samantalang sa Pilipino naman ay tinitignan na passive voice ang construction ng pangungusap dahil nauuna ang panaguri sa paksa. Dahil sa pagkakaiba ng istruktura ng pangusap sa wikang Ingles at Pilipino, iba rin ang ipinaparating nilang pananaw sa mundo. Sa pangungusap na Pilipino, may isip mo na parang hinuhusgahan ka na kaagad bago ka pa man nila makilala dahil nakikita agad nila ang katangian bago pa man ang pinag-uusapan. Halimbawa na lang ng maganda siya. 'Di ba kung para sa atin, kung sa Pilipino siya ay parang nanghuhusga kasi nagsabi siya, maganda siya. Parang, ano ba, yung maganda? Ha? Maganda siya? Pero kung sa English yon sinabi yung maganda siya, okay siyang pakinggan. Pero sa Tagalog, sa Pilipino, panghusga talaga siya kung pakikinggan. Dumako naman tayo sa wika at pamumuhay. Ang wika ang pinakamahalagang sangkap at ugnayan sa pakikipagkapwa tao. Malaki ang tungkulin ng wika sa pakikipag-unawaan at pakikipagsalamuhan ng tao sa kanyang tahanan, paaralan, pamayanan at lipunan. Siyempre, sa wika at pamumuhay, hindi talaga importante, napaka-importante talaga ito kasi kadalasan ito ang ginagamit natin sa ating pang-araw-araw, lalo na kung nasa tahanan tayo, nasa paaralan o kung saan man tayo naroroon. Gumagamit talaga tayo ng ating sariling lingwahe. Meron ditong mga halimbawa, bintahi. Bintahi, naiibahagi ang wikang ginagamit sa antas ng lipunan kinabibilangan. Nagsisilbing malalim na ugnayan ang wikang sinasalita. Nagpapahiwatig ng mataas na pundasyon ng pakikipagtalastasan sa ibang tao. Sa bintahi, dito yung parang yung ating sariling wika, malaki talaga yung pakinabang niya sa atin kasi sa bintahi ay dito natin na nakikipag tayo sa pakikipagtalastasan sa ating kapwa-tao at sa kahit na sino man. Sa disbintahe naman, binabase ang sinasalitang wika sa antas ng pamumuhay ng isang individual. Nahihirapang maunawaan ang mga nauusong salita, paggamit ng mga balbal na salita. Sa disbintahe naman, alam naman natin na iba na talaga yung generation natin ngayon. May mga umuusbong na mga salita na kadalasan yung mga matatanda ay hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng mga salitang yun dahil tayo lang mga Generation C ang nakakaalam kung anong kahulugan noon. Dumako naman tayo sa wika at paggawa. Ang wika ay isang pamamaraan ng paggawa ng transaksyon. Dito, hindi tayo makakagawa ng kahit anong transaksyon kung hindi tayo magkakaintindihan dahil lahat ng nangyayari sa ating ekonomiya ay nakataas sa ating pagkakaintindihan. Oo,
ang wika at paggawa ay napaka-importante rin. Isa rin itong pinaka-importante sa atin kasi kapag wala ang wikang at paggawa, hindi tayo nakakapaghanap buhay. Hindi tayo natututo kung paano mag-transaction sa ibang parte ng mundo. Kaya, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Artoria Mio Santuya at ang tatalakayin ko po ngayong araw na ito ay ang tungkol sa wikang Pilipino bilang pananaw ng mundo, bansa, regional at lokal. Layunin: matututo sila kung paano makalikha hinggil sa paggamit ng wikang Pilipino at kung paano ito nagpapakita ng isang pananaw sa mundo. Ikalawa, inaasahan na sa huli ng talakayan ay may malawak na sila na pang-unawa tungkol sa wikang Pilipino bilang pananaw ng mundo. Wikang Pilipino bilang pananaw mundo. Halimbawa, wika at pamumuhay, wika at paggawa, wika at kalikasan. Sa wikang Ingles, kapag ikaw ay bumubuo ng pangungusap, nararapat na ang paksa o simuno ay nauuna sa panaguri na tinatawag na active voice, samantalang sa Pilipino naman ay tinitignan na passive voice ang construction ng pangungusap dahil nauuna ang panaguri sa paksa. Dahil sa pagkakaiba ng istruktura ng pangungusap sa wikang Ingles at Pilipino, iba rin ang ipinaparating nilang pananaw sa mundo. Sa pangungusap na Pilipino, may isip mo na parang hinuhusgahan ka na kaagad bago ka pa man nila makilala dahil nakikita agad nila ang katangian bago pa man ang pinag-uusapan. Halimbawa na lang ng maganda siya. 'Di ba kung para sa atin, kung sa Pilipino siya ay parang nanghuhusga kasi nagsabi siya maganda siya. Parang ano ba yung maganda? Ha? Maganda siya. Pero kung sa English yon sinabi yung maganda siya, okay siyang pakinggan. Pero sa Tagalog, sa Pilipino, panghusga talaga siya kung pakikinggan. Dumako naman tayo sa wika at pamumuhay. Ang wika ang pinakamahalagang sangkap at ugnayan sa pakikipagkapwa tao. Malaki ang tungkulin ng wika sa pakikipag-unawaan at pakikipagsalamuhan ng tao sa kanyang tahanan, paaralan, pamayanan at lipunan. Siyempre, sa wika at pamumuhay, hindi talaga importante, napaka-importante talaga ito kasi kadalasan ito ang ginagamit natin sa ating pang-araw-araw, lalo na kung nasa tahanan tayo, nasa paaralan o kung saan man tayo naroroon. Gumagamit talaga tayo ng ating sariling lingwahe. Meron ditong mga halimbawa, bintahi na iibahagi ang wikang ginagamit sa antas ng lipunan kinabibilangan. Nagsisilbing malalim na ugnayan ang wikang sinasalita. Nagpapahiwatig ng mataas na pundasyon ng pakikipagtalastasan sa ibang tao. Sa bintahi, dito yung parang yung ating sariling wika, malaki talaga yung pakinabang niya sa atin kasi sa bintahi ay dito natin na nakikipag tayo sa pakikipagtalastasan sa ating kapwa-tao at sa kahit na sino man. Sa disbintahe naman, binabase ang sinasalitang wika sa antas ng pamumuhay ng isang individual. Nahihirapang maunawaan ang mga nauusong salita, paggamit ng mga balbal na salita. Sa disbintahe naman, alam naman natin na iba na talaga yung generation natin ngayon. May mga umuusbong na mga salita na kadalasan yung mga matatanda ay hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng mga salitang yun dahil tayo lang mga
Generation C ang nakakaalam kung anong kahulugan noon. Dumako naman tayo sa wika at paggawa. Ang wika ay isang pamamaraan ng paggawa ng transaksyon. Dito, hindi tayo makakagawa ng kahit anong transaksyon kung hindi tayo magkakaintindihan dahil lahat ng nangyayari sa ating ekonomiya ay nakataas sa ating pagkakaintindihan. Oo, ang wika at paggawa ay napaka-importante rin. Isa rin itong pinaka-importante sa atin kasi kapag wala ang wikang at paggawa, hindi tayo nakakapaghanap buhay. Hindi tayo natututo kung paano mag-transaction sa ibang parte ng mundo. Kaya, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Artoria Mio Santuya at ang tatalakayin ko po ngayong araw na ito ay ang tungkol sa wikang Pilipino bilang pananaw ng mundo, bansa, regional at lokal. Layunin: matututo sila kung paano makalikha hinggil sa paggamit ng wikang Pilipino at kung paano ito nagpapakita ng isang pananaw sa mundo. Ikalawa, inaasahan na sa huli ng talakayan ay may malawak na sila na pang-unawa tungkol sa wikang Pilipino bilang pananaw ng mundo. Wikang Pilipino bilang pananaw mundo. Halimbawa, wika at pamumuhay, wika at paggawa, wika at kalikasan. Sa wikang Ingles, kapag ikaw ay bumubuo ng pangungusap, nararapat na ang paksa o simuno ay nauuna sa panaguri na tinatawag na active voice. Samantalang sa Pilipino naman ay tinitignan na passive voice ang construction ng pangungusap dahil nauuna ang panaguri sa paksa. Dahil sa pagkakaiba ng istruktura ng pangusap sa wikang Ingles at Pilipino, iba rin ang ipinaparating nilang pananaw sa mundo. Sa pangungusap na Pilipino, may isip mo na parang hinuhusgahan ka na kaagad bago ka pa man nila makilala dahil nakikita agad nila ang katangian bago pa man ang pinag-uusapan. Halimbawa na lang ng maganda siya. 'Di ba kung para sa atin, kung sa Pilipino siya ay parang nanghuhusga kasi nagsabi siya maganda siya. Parang ano ba yung maganda? Ha? Maganda siya. Pero kung sa English 'yon, sinabi yung maganda siya, okay siyang pakinggan. Pero sa Tagalog, sa Pilipino, panghusga talaga siya kung pakikinggan. Dumako naman tayo sa wika at pamumuhay. Ang wika ang pinakamahalagang sangkap at ugnayan sa pakikipagkapwa-tao. Malaki ang tungkulin ng wika sa pakikipag-unawaan at pakikipagsalamuhan ng tao sa kanyang tahanan, paaralan, pamayanan at lipunan. Siyempre, sa wika at pamumuhay, hindi talaga importante, napaka-importante talaga ito kasi kadalasan ito ang ginagamit natin sa ating pang-araw-araw, lalo na kung nasa tahanan tayo, nasa paaralan o kung saan man tayo naroroon. Gumagamit talaga tayo ng ating sariling lingwahe. Meron ditong mga halimbawa, bintahi. Bintahi, naiibahagi ang wikang ginagamit sa antas ng lipunan kinabibilangan. Nagsisilbing malalim na ugnayan ang wikang sinasalita. Nagpapahiwatig ng mataas na pundasyon ng pakikipagtalastasan sa ibang tao. Sa bintahi, dito yung parang yung ating sariling wika, malaki talaga yung pakinabang niya sa atin kasi sa bintahi ay dito natin nakikipag tayo sa pakikipagtalastasan sa ating kapwa-tao at sa kahit na sino man. Sa disbintahi naman, binabase ang sinasalitang wika sa antas ng pamumuhay ng isang individual.
nahihirapang maunawaan ang mga nauusong salita, paggamit ng mga balbal na salita. Sa disbintahin naman, alam naman natin na iba na talaga yung generation natin ngayon. May mga umuusbong na mga salita na kadalasan yung mga matatanda ay hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng mga salitang yun, dahil tayo lang mga Generation C ang nakakaalam kung anong kahulugan noon. Dumako naman tayo sa wika at paggawa. Ang wika ay isang pamamaraan ng paggawa ng transaksyon. Dito, hindi tayo makakagawa ng kahit anong transaksyon kung hindi tayo magkakaintindihan, dahil lahat ng nangyayari sa ating ekonomiya ay nakataas sa ating pagkakaintindihan. Oo, ang wika at paggawa ay napaka-importante rin. Isa rin itong pinaka-importante sa atin, kasi kapag wala ang wikang at paggawa, hindi tayo nakakapaghanap buhay. Hindi tayo natututo kung paano mag-transaction sa ibang parte ng mundo. Kaya sa atin na nakakapag-transaction sila gamit yung wika at paggawa, kasi marunong silang makipag-komunikasyon sa mga tao sa ibang lugar. Dumako naman tayo sa ang tungkol sa wika at kalikasan. Rox Piña, taong 2010. Sa pangangalaga sa wika at kalikasan, wagas na pagmamahal talagang kailangan. Tema ng buwan ng Agosto taong 2010. Tema ng buwan ng Agosto taong 2010. Wika'y kailangan sa pandaigdigang impormasyon sa pangalaga sa kalikasan. Totoo, kailangan talaga ang wika sa pandaigdigang impormasyon, kasi kailangan talaga natin ng mga makabagong impormasyon. Tapos, wika'y instrumento sa pagpapalaganap ng kamalayan sa pagbabago ng kalikasan. Tama. Wika ang instrumento, siya ang daan sa pagpapalaganap ng kung anong mga kaganapan sa ating mundo. Wika'y mabisang susi sa edukasyon pangkalikasan. Ang pagpapahalaga sa wika at pangalaga sa kalikasan ay pagmamahal sa inang bayan. Wika't kalikasay mahalin at pangalagaan, biyaya ng Panginoong may kapal sa bayan. Iba-iba man ng ating kultura, pareho naman ang ating hanging nilalanghap, tubig na iniinom at lupang sinasaka. Mayroon ngang pagkakahalintulad ang pambansang wika at ang kalikasan. Pareho nitong pinag-iisa ang mga Pilipino. Marami tayong iba't ibang lokal na lingwahe, pero pinag-uugnay tayo ng wikang pangbansa. Gaya ng pagiging mayaman natin sa iba't ibang lingwahe at kultura, marami tayong iba't ibang klase ng hayop, insekto, isda at halaman. Sa pangalaga sa kanila ay tuluyan ng masira ang ating kapaligiran. Ang wika at kalikasan ay parehong pinag-iisa. Ang mga Pilipino, kumpanya para sa kalikasan, personal touch, awiting makakalikasan, gaya ng masdan mo ang kapaligiran na patuloy na gumigising sa ating damdamin. Ang pagkakasira nito ay siya ang katapusan ng tao. Sa tema ng buwan ng Agosto 20 ika-10 ay lahat yun ay totoo. Lahat yun ay totoo, dahil ang wika ay napaka-importante sa atin, lalo na ngayon. Napakalungkot lang kasi may mga iba sa atin na
hindi na gumagamit ng sariling wika natin kasi may mga ibang lengguwahe na silang kaya bilang isang mag-aaral ng Bachelor ng Sining sa Pilipino, sisiguraduhin ko na kahit saan pa man ako magpunta ay hindi ko kakalimutan wika. At ang susunod naman na magtatalakay ay ibibigay ko na sa aking kagrupo. Maraming salamat po. Hello, magandang hapon sa iyo, sir. Narito po ako upang umulat ng regional na wika. Ang regional na wika ay ganito na rin nagkaroon ng kategorya ang wika bilang regional na wika sapagkat ang bawat regional ay mayroong sariling wika na ginagamit na bahagi ng kanilang kultura at pamumuhay. Ang regional na wika, gaya ng aking research. Ang regional na wika, ang mga wikang pan-regional ay pantulong ng mga wikang opisyal sa mga regional at nagsisilbi pantulong na mga wikang pantuturo. Dapat itaguyod ng official ang wikang Kastila at Arabic. Halimbawa ng regional na wika, dialekto. Ito ang wika na unang kinagisnan o natutunan sa salitain sa siya nagsisilbing medium sa komunikasyon sa isang book na kung saan ito ang nagsisilbing katutubong wika. Katutubong wika, wikang natutunan ng isang tao mula nang siya ay ipinanganak. Ang mga katutubong wika ay karaniwang mga matatandang wika o parte na ng kultura, tradisyon at kasanayan ng isang lugar. Ito din ay karaniwang tinatawag na isang wika o unang wika ng isang tao. Yun po ay dialekto. Ang Pilipino, Ilocano, Bicolano, Bisaya, Hiligwanon ang mga wika. Wika ay ang isang wikang sinasalita sa isang lugar na kinilala ng buong bansang bilang isang opisyal na wika. Dialekto, paryente ng wika nagpapakita ng pagkakaiba ng dalawang wika batay sa pagkagamit nito sa isang lugar. Ang mga halimbawa sa dialekto at regional na wika ay ang halimbawa Tagalog, Batangas at Tagalog, Bulacan. Tagalog, Ilocano, Cebuano, Hiligwanon, Waray, Kapampangan, Bicol, Pangasinan, Maranao, Magaynao. In dialect ay ang sariling
pamamaraan ng paggamit ng wika ng bawat tao sa lipunang kanyang ginagalawan. Ito ay isang uri ng formal na salita sa karaniwang ginagamit ng isang individual sa isang natatangi o unique na pamamaraan. Halimbawa, naiiba tono sa pagbigkas ni Noli de Castro ng mga katagang magandang gabi bayan. Yun po ay in dialect. Sa bawat isa sa mga wika ay mga sanga at itinatawag ng mga dialekto ng maraming magkakaiba sa isa't isa. Yun po ay indialekto. Yun po yung aking inuulat ngayong hapon po. Salamat po.